Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Nakapag-outing na po ba lahat? O pare-parehas tayo naghihintay? Okay, so pare-parehas pala tayo naghihintay. Ayan po ha, ito lang po ang ating okay, so napakainit po ng panahon. So medyo konting ingat po. Huwag po masyadong huwag po tayo masyadong abang tawag dito. Huwag po tayo masyadong magbibilad sa init at huwag po tayo masyadong lalabas dahil sobra po ang init ngayon. Okay, so isang nakakalungkot na balita po yung dumating sa amin kahapon dahil doon po sa GC namin sa school, nakaraang mga advisory class ko po. Isang parent ko po ang umuwi na po sa Panginoon. So tinanong ko po yung ibang parent kung anong dahilan. Ang sabi ay stroke daw po. Okay, so naputukan daw po ng ugat sa utak. So, bata pa po siya, yung parent ko na yun, nasa 34 years old po. Si Mrs. Abrubar po. Okay, so, batang-bata pa sa nakakalungkot kasi po dito ay ang kanyang anak ay special po. Si Alden. So, medyo nakakalungkot dahil yung mama niya lang na ito talaga yung nag-aasikaso po sa kanya para makapasok sa school. Yun nga po, unfortunately, pinauwi na po siya ng so, sabi ko po sa ibang parent na magkaroon kami ng pagbisita sa kanila. So, binubuo ko po yung araw na iyon kung kailan po kami bibisita. Okay po? And lagi po kayo maghanda ng inyong mga tubig. Okay? Kaya po, paligo ng 2 beses sa isang araw, gawin po natin para 3, sabi ni Mr. Ernest, 3 beses, no? Pagkagising, tanghali, at bago matulog. Okay? So, grabe po talaga ngayon. Ang sabi niya, grabe ang pagkakasin ngayon. Bakit hindi ako makapagin? Isa lang. Gawin niyo ng gawin niyo ng 2, 3. Kasi pag Sa amin, walang tubig. yun. Pag walang tubig, hindi po problema. Okay? Walang tubig kanina. Okay, wait lang po ha. Ang tagal po tatagalan po ang aming pag-connect dito. Ang dali namin. Okay, so ayun na. Okay na. Okay, salamat sa Panginoon. Nakapalit na tayo. Okay, so ngayong umaga po ito ay isa pong sayang umaga at privilege again na makapagbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. At ang ating pong teksto sa umagang ito ay nakikita sa aklat ni Juan, chapter 20, verses 24 to 29. Ayahan niyo pong basahin ko ito. Now Thomas, also known as Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands, and put
put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe. A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here, see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." So ito po isang tagpo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ang tagpong kung ito ay pinatunayan na ang Panginoong Hesus ay nabuhay. Pagkatapos siya mamatay, siya ay nabuhay. At una niya itong pinasilayan at unang nakasaksi ang mga alagad. Actually, ang unang nakakaalam na ang Panginoong Hesus ay buhay ay si Maria. Maria Magdalena, na sabi niya, wala sa libingan niya ang Panginoong Hesus. Ang akala nila ninakaw, pero totoo siya ay muling nabuhay. Ngayon, tignan po muna natin yung ilang background dito sa teksto na ito. Ang sabi, in Jewish thought, sa paniniwala ko ng mga Hudyo, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay hindi naman agad-agad. Sa kanilang paniniwala, ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay sa muli niya pagbabalik. Hindi nila pinaniniwalaan na ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay after 3 days. Okay? So yun ang paniniwala ng mga Hudyo. Kaya naman, napakahirap para sa kanila na tanggapin ang katotohanan na si Kristo ay muling nabuhay. Okay? The idea of a crucified Messiah rising physically was shocking and difficult to accept. Mahirap kong tanggapin para sa kanila dahil ang mga Hudyo po ay mahigpit sa kanilang mga paniniwala at ayaw po nilang i-break na ang kanilang pininiwalaan mabubuhay ang Panginoong Hesus sa pagbabalik niya pa. Okay, physical truth, seeing, touching was highly valued in verifying truth. Ganyan po mga Hudyo. Kaya tinanong po natin, sino po si Tomas? Okay? Si Tomas po ay isa sa naging disipulo ng Panginoong Hesus. Siya rin po ay tinatawag na Didymus o Kambal. Okay? So, sinabi po ng banal na kasulatan na si Tomas ay tinatawag na Kambal. Pero hindi po na-refer sa Bible kung sino yung Kambal niya. Hindi naman na po na-mention sa Bible kung sino yung kanyang Kambal. Dati po may tayo dito Kambal. Sila Kambal. Taga-Santa Fe sila. Okay? Then, si Thomas po ay known sa kanyang devotion or devoted sa pagsunod sa Panginoong Hesus. Sa totoo niyan, siya ay willing to die with Jesus. Sabi ko sa Juan 11, verse 16, sinabi ni Tomas na tinatawag na Kambal sa kanyang mga kasama, sumama tayo sa kanya nang mamatay tayo kasama. So, ganun siya ka-devoted, sumunod sa Panginoong Hesus, willing to die. Okay? Pero tayo, sinasabi rin naman natin, willing to die, willing to follow Jesus, pero kaunti pag-prayer meeting. Who was Thomas? Si Thomas po ay actually hindi po siya masasabi natin yung pagdududa na refusal or ayaw maniwala. Dahil ang pagdududa ni Tomas ay tinatawag natin honest doubt. Okay? Sabi dito sa Juan 14 verse 5, sinabi sa kanila ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? So dito, nagtatanong si Tomas, tinatanong niya ang Panginoong Hesus, Panginoon, hindi namin alam kung saan kayo pupunta. Paano ba kami makakasama sa iyo? Hindi naman siya sa hindi naniniwala, pero nagtatanong siya. O parang gusto sabihin ni Tomas na, Panginoon, hindi ko alam pwede niyo ba akong tulungan para mas maintindihan.
Ano po ba ang ibig sabihin ng honest doubt? Honest doubt refers to sincero, totoo, walang halong kalokohan, thoughtful questioning that arises from a desire to know the truth, not from a hardened refusal to believe. So, ibig sabihin, yung pagdududa ni Tomas, hindi siya talaga yung hardened refusal. Kundi, ang pagdududa ni Tomas ay yung sincero na gusto niyang maintindihan. Maaaring nalilito siya, kaya siya nagtatanong. Gusto niyang maintindihan. Parang ganito yun. Kunyari, nag-aaral kayo. Ngayon may nakita kayong isang formula na tinuturo ng inyong teacher. For example, Pythagorean theorem. Ipapakita ko sa inyo kung ano pinagkaiba ng honest doubt at saka yung refusal doubt. Yung refusal doubt, nang makita niyo yung Pythagorean theorem, nag-conclude na siya agad. Wala na. Bagsak na ako. Hindi ko na gagawin yan. Hindi ko kaya. Pero yung honest doubter, nakita niya yung Pythagorean theorem, pinag-aralan niya, sabi niya, meron lang akong hindi na iintindihan yan, pero kaya kong isolve. That is honest doubt. Nililig siya na matapasan niya yung katotohanan na magawa niya at hindi yung refusal doubt. Kasi yung refusal doubt, nakita niya pa lang yung pangyayari, ayaw niya na sumunod. Ayaw niya na gawin. Now, let's proceed to the reality of the honest doubt. Sabi sa verses 24 to 25, unless I see and put my finger, I will never believe. So ito yung highlight na sinabi kasi ni Thomas sa verses na ito. Unless I see and put my finger, I will never believe. Sabi niya, maliban na ilusot ko ang aking daliri sa kanyang sugat, doon pa lang ako maniniwala. Masama po bang maghanap ng ebidensya para maniwala? Hindi naman. Meron nga kasi galing maniniwala mga Budyo na to si believe. At ito rin po ang naging problema ng mga tao noon na sumusunod kay Kristo. Gusto nilang makakita ng mga himala bago mo na maniwala na si Jesus ay Kristo na siyang sinugo ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan. Na hanggang ngayon, na hindi pa rin paniniwalaan ng mga Budyo. Okay? Thomas does not reject Christ outright. He struggles to believe without evidence. Hindi talaga naniniwala si Thomas sa Panginoong Yesus. Bakit? Nakasama niya, nakapiling niya ang Panginoong Yesus, at na-experience niya kung paano mabuhay ng kasama ang Panginoong Yesus. Kaya, posible na paniwalaan niya. Yun nga lang, si Thomas ay hindi maniwala sa sinasabi ng kanyang mga kasamahan na nabuhay muli ang Panginoong Yesus. Nakita namin. Kasi ang gusto ni Thomas, makakita siya ng ebidensya na buhay. Yung libingan na walang laman, madali niyang hindi paniwalaan yan. Bakit? Kasi pwede niyang sabihin, may kumuha, may nag-interest sa bangkay ng Panginoong Yesus. Kaya ginawa niyang evidence na gusto niyo makita yan. Malusot ko yung daliri ko sa kanyang mga sugat. Tsaka sasabihin, totoo, nagbuhay ang Panginoong Yesus. His doubt is specific and experiential, not casual disbelief. Bakit ko specific? Nagbigay siya specific. Gusto kong ilusot yung daliri ko sa kanyang mga sugat. And experiential, kasi gusto niyang ma-experience. Gusto niyang maranasan, gusto niyang mahipo ang sugat ng Panginoong Yesus. Yan ang mga ebidensya na gustong makita, makakalap ni Thomas bago siya maniwala. Yung bagay ba na ito na gustong gawin ni Thomas ay naglayo sa kanya sa pananampalataya? Hindi naman. Because honest doubt can be a pathway to deeper faith. Minsan marami po tayong tanong sa
sa buhay natin. Bakit nangyayari ito? Bakit may mga bagay na tila ba mabibigat na pilit na yung pinapapasan sa atin? Itong mga bagay po itong nararanasan natin. Ang layunin ng Diyos ay hindi tayo maniwala. O what I mean is, mawalan tayo ng pananampalataya. Dahil bawat bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon, bawat pasanin, ay nililid tayo, ibinabalik tayo sa relasyon natin sa Diyos. Na masabi natin na, Lord, my God. Okay? So, yung alas doon ni Tomas, hindi siya nito nilalayo sa Diyos. Pagkus as ay mas lalo pa siyang inilalapit sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagnanais na makita ang Panginoong Yesus. Alam niyo po kasi sa pananampalataya, lahat sila nagtatago. Dahil natatakot sila, baka sila na isunod na ipako sa krus. Kung si Pedro nga halos, di ba? Alam naman natin, kung ginawa ni Pedro, 3 beses na itinanggi ang Panginoong Yesus, sobrang takot niya. Kaya sila, simula na mamatay ang Panginoong Yesus, palihim silang nagkikita. Saan? Locked doors. Sa saradong pintuan, doon sila nagpupulong-pulong, nag-uusap-usap, sama-sama nalulungkot dahil namatay ang Panginoong Yesus. Natatakot sila. Nabaka sila naman ang sunod na ipako. So what is the application of these things in our lives? The reality of the honest doubt. Bring your honest doubts to God instead of hiding them. Kung meron tayong mga confusion, mga bagay na hindi natin maintindihan, huwag po natin itong itago. In the first place, wala naman tayong pwedeng itago sa Diyos. Yun nga lang, hinihintay na lang tayo na dalhin natin ito sa kanyang harapan, sa pamamagitan ng pananalangin. Dahil tuwing tayo po ay nananalangin at lumalapit sa Diyos, doon po mas tumitibay ang ating relasyon sa Diyos. Nasa tuwing tayo nananalangin, pinapakita natin kung anong relasyon meron tayo sa Diyos. Kung kayo po ba'y walang relasyon sa Diyos, mas mabilis po ba kayo makakalapit sa Diyos? Pwede naman tayong manalangin. Yun nga lang, jam ang signal. Okay? Dahil sinabi ko yan sa alim na your sins, ang siyang nagiging hindrance para mapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Pero kung tayo ay may personal na relasyon sa Diyos, dinig na dinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Sabi sa Marcos 9:24, naniniwala po ako, tulungan po ninyo ako madagdagan pa ang aking pananampalataya. Hindi tayo pare-parehas ng dinadala sa buhay. Maaaring mas mabigat sa akin. Hindi ko alam kung gaano mabigat sa inyo. Pero pare-parehas tayo dinidil ng Panginoon. Pare-parehas ang pagtingin niya. At pare-parehas ang pagbigay niya ng sagot sa ating mga panalangin. At sa tuwing naiintindihan natin yung layunin ng Diyos sa buhay natin, bakit natin nararanasan ang mga bagay na ito? Mas lumalalim ang ating pananampalataya. Amen po ba? Totoo po yan. Kapag meron tayong hindi maintindihan na isang bagay, at nalaman natin, pinangalan sa atin ng Diyos, sinagot ng Diyos ang ating panalangin. Sinagot niya yung confusion mo na yan. At kapag nalaman natin ang kasagutan, yung dahilan, mas lumalalim ang ating pananampalataya. Masasabi mo, Panginoon, kaya pala naranasan itong bagay na ito upang sa mga susunod na araw ay magamit mo ako bilang isang buhay na patotoo na masabi ko sa aking mga kapatid ay mabuti ang Diyos dahil naging mabuti ka sa akin. Second, the faithfulness of Christ to meet us. Verses 26 to 27, 8 days later, Jesus came. At ang sabi niya, peace be with you. Dumating ang Panginoon sa kanilang pupulungan. And take note, ang pintuan ay sarado. Isang bagay rin na nagpapakita that Jesus Christ transcends matter.
Hindi niya binuksan ang pintuan, pagkita nila, nandun na siya sa loob. At nagulat sila na magsalita ang Panginoong Yesus sa inyo ang kapayapaan. Sabi dito, Jesus returns specifically for Thomas. Alam ng Panginoon kung ano yung mga words na pagdududa ni Thomas. Alam na alam po yan ng Panginoon dahil our Lord is omniscient, all-knowing. So alam na alam ng Panginoong Yesus ang nilalaman ng puso ni Thomas that time. Bakit kaya gusto niya munang ayusin yung paniniwala naman ni Thomas na muling nabuhay ang Panginoong Yesus? At gusto pang pagtibayan ng Panginoong Yesus yung naiwan niyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Una, para paniwala ng mga alagad na mga sinasabi ni Jesus ay totoo. At ikalawa, kasi yung mga naiwan niyang alagad na yun, ay gagamitin niya. Para saan? Palaganap ang kanyang salita. Kaya mas pinagtibay ng Diyos yung mga alagad niya muna. Inuna niyang magpakita doon. And sa pangyayari na ito, alam na alam ng Panginoong Yesus ang mga pagdududa ni Tomas. Again, ulitin ko hindi ito refusal doubt. Honest doubt po ang tawag dito. And because Jesus Christ loved Thomas, okay, pinuntahan niya. Jesus cares. Sabi dito, He meets individuals. As I said a while ago, hindi po pare-parehas ang ating pinagdadaanan. At sa magkakaiba rin paraan, kinakatagpo tayo ng Panginoon Yesus. Amen. At sa mga pagkakataon na ito, na nagkakaroon ng kalituhan si Tomas, dinili siya ng Lord. Pinuntahan siya. Tomas, bakit nagdududa ka na muli ako nabuhay? Nakasama mo ako, naranasan mo, nakita kong mga himala na ginawa ko, pero mayroong pagdududa sa iyong puso. Parang ganun din tayo. Naranasan na natin maging mabuti ang Diyos sa buhay natin. Pero pag may panibagong problema, nawawala na naman tayo ng pag-asa. Ang problema po kasi dumadating sa atin, nagde-level up. Kasi isang problema po na nalampasan natin sa tulong ng Diyos. Ibig sabihin, yung problema na yun, naging stepping stone mo para umangat. And another level na naman. So ibig sabihin, tumitindi ng tumitindi. Pero, the beauty is, kagandahan, lagi nandun ng Diyos. Lagi nandun ng Panginoong Yesus para tayo alalayan. Para tayo ay katagpuin sa kalagitnaan ng ating mga problema na kinakaharap. Paano po ba kayo kinatagpo ng Diyos sa inyong mga problema? Paano po ba tayo kinatagpo ng Diyos sa mga problema na kinaharap natin? Kamakailan lang. So what is the application of this to our lives? Jesus meets us in our uncertainty, not just in our strength. Alam niyo po kasi napakadaling magpuri sa Diyos kapag ikaw ay masaya. Pero iba po yung magpupuri sa Diyos na punong-puno ka ng problema. Amen ba? Dahil kinakatagpo tayo ng Diyos, sinasamahan tayo ng Diyos sa mga oras na sa mga panahon na there is uncertainty, na medyo nag-aalaman tayo sa buhay, na medyo parang minsan ayaw na natin mabuhay. Kinakatagpo po tayo ng Diyos, ng Panginoong Yesus doon sa mga bagay niya. Sabi sa Hebrew 4:15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad namin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasama. Nauunawaan ng Diyos ang ating mga kahinaan. Itong mga kahinaan na ito minsan yung nagpapadaba sa atin. Ito yung mga kahinaan na ito na minsan ay siyang nagiging stopping block natin para manlabig sa Diyos, lumayo sa Diyos. Pero ang sabi dito, mabait ang Diyos na uunawaan niya tayo. Panginoon, patawad dahil nagawa ko na naman to. Panginoon, patawad dahil ganito ako.
Pero paulit-ulit pa rin sinasabi ng Diyos, anak, naiintindihan kita. Alam na alam ko na wala kang magagawa kung malayo ka sa akin. Kaya ang gawin mo, mag-stick ka lang sa akin. Huwag kang lalayo sa akin kahit anong mangyari. Huwag kang bibitaw sa akin kahit anong mangyari. Kumapit ka lang. Alam na alam ng Diyos na mahina tayo. Mahina tayo. Lumalakas tayo because of God's power. Lumalakas tayo dahil sa nalalaman natin na naiintindihan tayo ng Diyos. Na laging nandyan ang Panginoong Yesus para tayo ay palakasin. Na tayo itayo sa panahon na tayo ay nadadapa. Hindi niya tayo pinapandem, pinapatawad. At higit sa lahat, minamahal. Tuwing titignan tayo ng Panginoong Yesus, awa ang kanyang nakikita, hindi galit. Same thing na gusto niyang gawin natin sa mga kapatiran natin. Same thing na dapat natin gawin sa mga tao hindi mo nakakilala sa Panginoong Yesus. Kapag tinitindan mo ba yung mga tao na hindi pa nakakakilala kay Jesus, ano nararamdaman mo? Inis? Pagkaasal? Galit? Hindi po dapat yan ang maramdaman natin. Ano po ang dapat maramdaman natin? Awa. Awa dahil naiintindihan natin sila dahil hindi pa sila nakakakilala sa Panginoong Yesus. Kaya nga nang pinanalangin ng Panginoong Yesus yung mga pumapako sa Kanya, sabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ipanalangin din natin sila. Maaaring sa ngayon, hindi nila alam ang kanilang ginagawa, pero kapag nabahagian natin sila ng salita ng Diyos, maliliwanagan sila. Maiintindihan nila. Amen? Third, the invitation to move from doubt to faith. Sabi dito, sa verse 27, do not disbelieve, but believe. Sabi, huwag kang magduda. Maniwala ka. Jesus invites, not condemn. Sa tuwing tayo po ay nalulugmok, sa tuwing tayo nanghihina, sa tuwing tayo ay may mga pagkukulang, hindi naman tayo sinusumbatan ng Diyos. Sinusumbatan pa tayo ng Diyos. Tamad mo! Patugan! Ano pa? Hindi maayos yung pag-ministry mo. Sinusumbatan pa tayo ng Diyos. Hindi. Jesus always invites. Lagi niyang binibigay sa atin ang kanyang pag-unawa. At sa lahat ng ministeryo na ginawa ng Panginoong Yesus, wala siyang pinagkatulakan tama. Yung mga lumalapit sa Kanya, mas in-invite niya pa. Meron pa siyang tinakwil na gaya mahilig gawin ng tao. Ano ba mahilig gawin ng tao? To isolate someone. Yun ang masakit eh. Ha? Pero ang pinapakita dito ng Panginoong Yesus, hindi niya kinakondem yung mga taong lumalapit sa Kanya. The more na ikaw ay makasalanan, the more na nakikita mo, ipaparamdam ng Panginoong Yesus yung Kanyang awa, yung Kanyang pagmamahal sa iyo. He provides evidence but calls for a decision. So yung nangyari kay Tomas, sa Panginoong Yesus, ipinakita ni Jesus yung kanyang mga sugat. Ipinakita niya ang ebidensya, pero kay Tomas na lang yun kung paniniwalaan niya. Kaya ang sinabi dito, but calls for a decision. Marami na ipinakita sa atin ng Diyos. Marami na siya i-provide sa buhay natin. Pero, still, it's our decision to believe. It's still our decision to follow. Susunod pa rin ba tayo? Or, tama na naranasan natin minsan na mabuti ay sa buhay natin. Okay na yan. Naranasan ko na eh. Back to normal na naman ako. Ganun ba? Sabi sa 1:3:17,
isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa sa sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Sa harapan ng Panginoong Yesus, walang kaparusahan sa ngayon. Sa panahon natin ngayon, Jesus is still our Savior. Pero pag bumalik na siya, judge na natin siya. Kaya nga, habang mahaba pa ang panahon, habang may oras pa na dapat natin gawin, ibahagi na natin ang salita ng Diyos. Habang oras pa, ayusin na natin yung mga broken relationship. Kung meron man. Kung meron kang galit, ipag-ayos ka na. Kasi ang pangit naman na sasama ka sa Panginoon, pero meron kang mga kagalit. Ang pangit naman na sasama ka sa Diyos, magpupuri ka sa Diyos na meron kang mga, hindi kayo nagkakaunawaan. Tandaan natin, gayahin natin yung ginagawa ng Panginoong Jesus. Kasi ano ba gusto niya mangyari sa buhay natin? To become Christ-likeness. Kung ang Panginoong Jesus hindi humahatol, huwag din tayo humatol. Sino ba tayo para hatulan ng ating kapwa? Tandaan natin, yung panukat na ginamit natin sa kapwa natin, siya rin gagamitin ng Diyos para tayo ay sukatin. Tandaan natin yan. Kaya nga, huwag na tayong humatol. Ibigay natin ang paghahatol sa Diyos. Totoo yung kasabihan na, only God can judge me. Okay? Siya lang naman ang may karapatan. Wala tayong karapatan doon. Roma 8 verse 1, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kung nararanasan natin itong pagmamahal na ito na ibinibigay sa atin ng Diyos na wala nang maparusahan dahil tayo nakipag-isa na sa Kanya, iparanas din natin ito sa iba. Yung kapag nakikita ka nila, kahit nanino mo, blessed na sila sa iyo. Life application, at some point, you must move from questioning to trusting. Dapat yung mga tinatanong natin, mga small doubts natin, yung answer natin ay maging pananampalataya at katotohanan. Endless skepticism can become spiritual paralysis. Kung lagi po tayo may pagdududa, yung mga honest doubts natin na hindi na didil o ayaw namin ipadil sa Diyos, baka maging spiritual paralysis natin yan. Ibig sabihin, hindi na tayo nakakabusad sa pananampalataya natin sa Diyos. Na-stuck ka na sa paniniwala mo na yun. Faith requires a response to reveal truth. Diba? Faith without work is dead. So, paano natin masasabing faith requires a response? Kapag sinabi ng Panginoong Jesus na manampalataya ka sa akin, kung napapagod ka, pumunta ka sa akin, magaan ang aking pamato, na ipapapasal sa'yo. Come to me and I will give you rest. Ngayon, paano mo masusumpungan yung rest? Kung hindi ka naman nagre-response. Ano yung response mo doon? Hindi ka naman malapit. Paano mo masusumpungan yung rest? Sabi ng Panginoon, come to me, and I will give you rest. Yun yung sabi niya. Ano yung dapat maging response natin doon? Lumapit ka. Tinatawag ka eh. Pinapalapit ka ng Diyos eh. Come to me, I will give you rest. And kapag lumapit ka, doon mo mararanasan ang katotohanan. Totoo pala. Nasa dinami-dami ng problema ko sa buhay. Nung lumapit ako kay Jesus, nasumpungan ko ang katotohanan. Ano yung katotohanan na yun? Kapag lumalapit tayo kay Jesus, masusumpungan natin ang kapahinganan. Sabi sa Hebrew 11, verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. That is faith. Hindi pa man natin nakikita, pinaniniwalaan na natin. At higit sa lahat, nagre-response tayo.
towards sa para makita natin ang katotohanan, because the truth will set us free. Next, the highest confession of faith. Ito na po nung napatunayan ni Tomas na ang kaharap na niya ay ang Panginoong Yesus. Ano sabi niya? My Lord and my God, ikaw nga yan. Ikaw nga yung ipinako. Imagine, nagpakita ang Panginoong Yesus kay Tomas, nandun pa yung sugat niya. At bukas pa rin ang kanyang palad. Kung tutusin, pwede naman niya yung pagalingin ng Panginoong Yesus. Walang bagay hindi niya kayang gawin. Pwede niya pagalingin yun. Pwede siya magpakita sa mga alagad na wala ng sugat, na yung perfect na. Pero hinayaan niya mag-stay yung mga sugat na iyon, yung butas sa kanyang palad at saka yung pinaglagusan ng sibat, para ipakita kay Tomas na totoong nabuhay siya. Ang Panginoon gumagamit ng mga instrumento para ipakita sa atin na totoo ang kanyang mga sinasabi. Amen? Nung sinabi niya, God will provide. I will provide. I am rich. Bumagsak ba mula sa langit yung pangangailangan mo? Hindi. Gumamit siya ng instrumento. And by this time, the instrument was his wounds. Naging instrumento dito yung kanyang mga sugat. Mga sugat na natamo ng Panginoong Yesus para tubusin ang ating mga kasalanan. Kasi, ganun tayo pamahal ng Diyos. Ngayon, nang makita ni Tomas ang sugat, sabi dito, Thomas moves from doubt to deepest theological clarity. Talagang naliwanagan ang mga pagtutulad ni Tomas na nabuhay ang Panginoong Yesus. True faith recognizes Jesus as both Lord and God. Sinabi niya, my Lord, my Savior. At nung sinabi niya, my God, you are truly powerful. Ikaw nga ang aking Panginoon. So what is the application of this to our lives? Faith must become personal, not just intellectual. Yes, marami na tayong alam. Alam natin na si Jesus namatay para tapusin ang ating mga kasalanan. Alam din natin na mahal tayo ng Diyos. Alam din natin kung ilan ang disipulo ng Panginoong Hesus, kung ilan ang aklat ng Biblia, kung ano ang mga aklat na ito. Ang dami na natin pinag-aralan. Pero ang lahat ng ito ay puro kaalaman lang. Iba pa rin yung tinatawag natin pananampalataya. Faith must become personal. Ibig sabihin, dapat nararanasan. Paano mo nasasabing mabuti ang Diyos kung hindi naman talaga naging mabuti ang Diyos? Paano mo nasabing God provides? Hindi mo naman naranasan magutom. Sinabi mo, God feeds me. Hindi mo naman naranasan magutom. Sinabi mong mabuti ang Diyos, pero hindi mo naman naranasan magkaroon ng matinding problema. Kung gano'n lang din sinasabi natin, that's only intellectual. Alam lang natin na mabuti ang Diyos, pero hindi natin nararanasan. Pero kapag mas nararanasan natin, na una, tandaan natin mga kapatid, laging may sakripisyo. Pinaparami sa atin ito ng Diyos para mas maging matibay yung pagkilala natin sa Kanya, para mas matibay yung pananampalataya natin. Nung sinabi ng Diyos na, ako ang Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Pero pinarakas niya muna sa'yo na mahalin, naranasan mo yun kung paano mahalin ng mga kapatiran, ng mga taong concerned sa'yo. Sila yung ginamit ng Diyos to extend His love for you. Naranasan mo yung blessing ng Panginoon. Sabi mo, God always provide for my needs. Pinaparanas na sa'yo yun. Ganyan kasi ang Panginoon Jesus. Ayaw niya lang, nakilala mo lang siya by your mind. Gusto niya,
kilala mo siya by heart. Parang sinabi mo sa mansanas, ang sarap ng mansanas, no? Pero hindi mo naman natitikman. Paano nasabi mo masarap? Kaya nga, faith must be personal. At darating ang mga araw na may-share din natin dito sa iba. Hindi po sapat na sabihin lang natin, He is Lord. Kasi pag sinabi natin, He is Lord, alam lang natin na siya ay Diyos. Alam lang natin na siya ay Panginoon. Malaki po kasi pag sinabi natin, He is Lord, kaysa sa sinasabi natin, My Lord. He is Lord, intellectual lang, my Lord relationship na pinapakita nito. Kasi ngayon, may aking Panginoon. Ibig sabihin, nakasabit ka sa Kanya, sinusunod mo siya, merong kayong relasyon. So, ano po dapat natin gawin ngayon? It must be, my Lord. Huwag po tayo makontent at nakilala lang natin siya. Dapat, meron pa rin relationship. Kahit ang mga demonyo, alam nila na ito si Kristo. Di ba po? Romans 10 verse 9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Napakagandang pangako ng Diyos para sa atin. And last, the blessing of believing without seeing. Sa verse 29, sabi ng Panginoong Jesus, Blessed are those who have not seen and yet have believed. Sinabi ng Panginoong Jesus kay Tomas na nahawakan na, naniwala ka na kasi nakita mo na ako, nahawakan mo na, nakita mo na yung mga ebidensya na hinahanap mo. Pero mas mapalad pa rin na kahit hindi pa ako nakikita, pinaniniwalaan na. Ano ibig sabihin nito? Faith will now be based on apostolic testimony, not physical sight. During those times, nakikita pa nila ang Panginoong Jesus. And it was something na pwede natin tawagin physical. Pero today, it's about testimony na lang ng mga apostol. Paano yan? Yung mga nakasulat mo sa Biblia. Yun po sinasabi dito. Jesus shifts focus to future believers. Nung sinabi ng Panginoong Jesus na kay Tomas na naniwala ka na kasi nakita mo ako, pero mas mapalad pa yung mga naniniwala na hindi pa ako nakikita. This is referring to future believers. Sino yan? Tayo. At yung mga susunod pang henerasyon. Yung mga magiging anak-anak pa ninyo, mga kapu-apuhan, mga future believers. Dapat sa atin na rin magmula yung mga susunod na believers. Kasi believers tayo eh. Dapat yung pananampalataya na meron tayo ngayon ay maipasa natin sa mga kapu-apuhan natin. Kasi hinahanap din ng Panginoong Jesus yung mga future worshippers niya nung sinabi niya itong mga salita na ito. So, ibig sabihin, meron kayong mga pananagutan sa inyong mga mahal sa buhay. Na-share niyo ba yung gospel sa mga magulang niyo? Na-share niyo ba sa inyong mga kapatid? Kung hindi pa, pagsumikapan natin, ipanalangin natin sila. Mas magandang sama-sama kayo maglilingkod sa Diyos. Mas magandang lahat tayo maglilingkod sa Diyos. Amen? Like application, you are blessed when you trust Christ through His Word. Tayo mapalad kapag pininiwalaan natin yung mga sinasabi ng Biblia. Hindi man natin siya nakita ngayon, pero meron siyang iniwan para paniwalaan yung mga sinasabi niya. Ano yan? We have the scriptures. Meron tayong Biblia. We have witness of believers. Narinig ko na ang mga patotoo ng mga mananampalataya na nauna sa akin dito sa Gangsit. Mga testimony nila Pastor Ernel, nila Mamo, ng iba pa natin mga pastors, at ng ibang elders. At yung mga patotoo na buhay nila na yan, yung mga testimony nila ay naging encouragement sa akin para magpatuloy.
Yun yung sinasabi natin, witness of believers. Kaya nga dapat nagpapalakasan tayo. And the most important, we have the Holy Spirit. Nang umakyat ang Panginoong Yesus sa langit, iniwan niya ito sa atin, na siyang magko-comfort sa atin, at siyang aalalay sa atin. Unang Pedro, chapter 1, verse 8, hindi niyo siya nakita, ngunit siya inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito ay nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalangang di kayang ilarawan ng salita. So yung kagalangan na sinasabi dito ay hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, talatang 18. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Ano po ibig sabihin dito ni Pablo? Let's fix our eyes to Jesus. Alam niyo po yun yung bagay na yan po yung bagay na niremind sa akin ng Lord nung nasa Sambales kami. Ewan ko po, opening night, nagkakasiyahan talaga yung mga kabataan, talo na. Pero nandun ako sa likod, na parang sabi ko, kasi nga syempre, normal na sa akin yung nangyayari, dahil paulit-ulit ko na. Sabi ko, Lord, ano ba itong nararamdaman ko? Bakit? Nakakaramdaman ko ng ganito. Isang bagay lang sinabi sa akin ng Panginoon. Yung verse na to, yung verse na yan, fix your eyes to Jesus. At naunawaan ko, tama na. Thank you, Lord. I-remind mo ako na kahit ano pa man itong nararamdaman ko, walang kwenta to. Dapat lagi lang ako nakinig sa inyo. Kasi, kung mawawala na yung focus natin, kung mawawala na yung attention natin, at kung mawawala na tayo ng paninimpalataya sa Panginoong Yesus, doon na nagtatapos ang ating buhay Christian. Kaya mapalad tayo kung talagang nakapako ang ating mga paningin sa Panginoong Yesus. Kaya nga He's always reminding us to fix your eyes to me. So, as a challenge po, at dito na po ako magtatapos. Are you hiding your doubts or bringing them to Christ? Tinatago ba natin yung mga meron tayo, or let me say, meron ba tayong mga honest doubts? Meron ba tayong mga kalituhan sa buhay, sa pagkilala natin sa Panginoong Yesus? Huwag po natin itong sarilihin. Dalhin po natin ito sa Panginoong Diyos. Meron pong mga leaders, meron pong mga kapatiran na pwedeng samahan kayo, or pwede nyo silang tanungin na bakit ka nakakaramdam ng ganito. Nandiyan sila Pastor Ernel, nandito po ako, ang buong kapatiran. Have you moved from curiosity to commitment? Ayan. Minsan, curious lang tayo. Pero, we are not ready to commit ourselves to God. Ayaw namin ng commitment. Alam niyo yung mga taong ayaw ng commitment? Dua. Ayaw mo ng commitment eh. Ayaw mong matali sa Diyos. Ayaw mong isuko ang buhay mo sa Diyos. Bakit? Gusto mong mabuhay na lang habang buhay sa kadiliman? Bakit ayaw mo ng commitment sa Lord? Bakit? Gusto mo na lang na habang buhay na ganyan ka? Hindi dapat, kapatid. Commit your ways, and ang Diyos ang papatagumpay sa mga lakad. Pwede ba natin kayahin sa Tomas na nagsabi, My Lord and my God? Amen. Tayo may manalangin. Huwag yung Diyos na dakila sa lahat. Lord, thank you po. Thank you for your wonderful message, O Lord, na pinaramdam mo sa amin, muli mo kami nga pinaalalahanan that our honest doubts must be laid before you, O Lord God, na dapat may makibigay natin ito sa inyo. Gaya na ng nangyari kay
Tomas. Pinapatunayan nito, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihan pagkat muli ka pinabuhay at tinupad mo ang iyong mga sinabi sa banal na kasulatan. Tinupad mo ang iyong pangako na muli kang mabubuhay to overcome death upang patunayan that you are God, that you are our God, our Savior, Lord. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Lord, tulungan niyo po kami na maayos ang mga honest doubts. And Lord, at mananatili kang buhay sa aming mga puso because you are powerful, you are the true God. Ikaw ang aming Savior at ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Buhay at kailanman ay hindi na magagal. Kailanman ay hindi magagapi nino mo. So kapagkat ikaw ay makapangyarihan and you are almighty. Thank you, Lord Jesus. This all we pray in Jesus' name. Amen.